paggalingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa... Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan. At bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May ngaga sa mga kulturang tanan sa Negros. Ohayo ka sa ima sa mga suki ho natin dyan po sa Japan. Kuya Kaloy, kumusta ka na ha? At magandang umaga din po sa mga Pilipinong nakatutok sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na dyan sa Amerika. Ay sa mga suki natin dyan sa Harvard, sa Boston, Massachusetts. Good morning! Mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mancha based on sa chocolate, mud, and sebum and cotton. Gawa po ito ng ACS. Nakatanggap ang Philippine Military Academy ng 379 million pesos na funding grant mula sa Bloomberg Cultural Foundation Incorporated at Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa konstruksyon ng isang modernong warfare laboratory. Ang naturang proyekto ay bahagi ng corporate social responsibility ng PAGCOR bilang suporta sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Saklaw ng naturang funding ang pagdemoli sa lumang PMA Hospital. Mapalitan ito ng ng bagong two-story warfare laboratory na dinisenyo para sa defense technologies, contemporary military concepts at pagpapalakas sa operational decision-making capabilities ng mga kadete. Inaasahang sisimulan na ng PMA
ang demolisyon ng naturang ospital sa susunod na mga linggo, habang ang nasabing laboratorio naman target na makumpleto sa huling quarter ng 2027. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang suporta ng PAGCOR sa PMA ay tugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, palakasin ang mga pangangailangan ng AFP. Magandang umaga, Pilipinas! Wanted na NPA sa Northern Samar na naharap sa kasong pagpatay, naaresto naman sa Santa Maria, Bulacan matapos ang halos 9 na taong pagtatago. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan. Aris 34, may buntag ni mo, Jane. Nadakip ng pinagsanib ng operasyon ng pulisya ang isang miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar. Wanted ito dahil sa kasong kinakaharap ang kasong pagpatay. Nadakip ito sa lugar ng Santa Maria, Bulacan. Isinagawa ang operasyon kasama ang 803rd Regional Mobile First Battalion at Santa Maria Municipal Police Station, kasama rin sa operasyon ng CIDG. Ang akusado, isang 42 taong gulang, nagtatrabaho ito bilang construction worker at residente ng bayan ng Las Navas, Northern Samar. Sa ulat ng PNP, ang NPA ay kabilang sa aklop sa ilalim ng pamumuno ni Alas Adong ng FC1 SRC Imperium ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Halos siyam na taon itong nagtago sa batas. Ang pagkakariso sa nasabing wanted na NPA ay sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, Judicial Region Branch 22, Law-am Northern Samar, noong Nobyembre 21, taong 2018 at walang inirekomend ng piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Matapos ipaalam ang dahilan ng kanyang pagkakadakip at ang kanyang makarapatang konstitusyonal, dinalang akusado sa Santa Maria Police Station para sa dokumentasyon at pansamantalang kustodiya bago ito i-turnover sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Hinimok lang ang PNP ang komunidad ang patuloy na pakikipagtulungan sa otoridad sa mga wanted sa kanilang lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Sa Tacloban naman, ang mga magsasakay tumanggap ng financial assistance mula sa Department of Agriculture. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. Aris 32, maupay ng aga, Jimmy. Halos 500 mangingisda sa Tacloban City ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks program na sinagawa ng Department of Agriculture Regional Office 8. Bawat beneficiaryo nakatanggap ng isang business na cash assistance, nagkakalagang 2,325 pesos bilang ayuda upang mabawasan ang epekto ng tumataas na gastos sa produksyon at presyo ng gasolina na kinaharap ng sektor ng mangingisda. Sa buong bansa na asahang mahigit 4.1 milyong rehistradong magsasakap ng isda ang makikinabang sa naturang programa. Ayon sa pamahalaan, layunin ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks program na palakasin ang sektor ng agrikultura at pangingisda, suporta ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at makatulong sa papanatiling sapat na supply ng pagkain sa bansa. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si Ars32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinasinayaan naman ng National Food Authority o NFA ang 355 billion pesos na modernong post-harvest facility sa bayan ng Iloilo. Ito ay naglalayong pabilisin ng ahensya ang konstruksyon ng mga katulad ng pasilidad sa buong bansa upang mapalakas ang pag-iimbak ng bigas, mabawasan ang pagkalugi ng ani ng mga magsasaka na siyang pangunahing pinagmumulan ng bigas ng Pilipinas. Ang pinag-isang pasilidad para sa mga butil ay isang modernong warehouse na merong 10 ton per hour na gilingan ng palay at 240 ton per day na makinang patuyuan na malaking pagpapalawak sa kapasidad ng NFA para bumili, magpatuyo at gumiling at mag-imbak ng palay. Dapat matagal na itong naitayo. Matatagpuan ang pasilidad sa barangay Montfort South. Ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng gobyerno upang gawing moderno ang post-harvest infrastructure. Mapahusay ang kalidad ng mga butil at mapalakas ang seguridad ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapalawak sa kapasidad ng estado na bumili ng palay.
Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularol Jr. na siya ring chairman ng NFA Council, ito'y pamumuhunan sa seguridad sa pagkain gaya ng pamumuhunan sa ating mga magsasaka. Sinabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson, ang pasilidad sa Dumangas ay kumakatawan sa malaking upgrade procurement operations ng ahensya sa buong Western Visayas. Dumarami ang nabibiktima ng love scam sa bansa. Ito ho ang kinababahala ng Commissioner ng Bureau of Customs na si Ariel Nepomuceno. Kahapon po ay nakausap ng DCRH at radyo natin si Commissioner at sinabi nito na nakakatanggap sila ng mga reklamo mula sa mga Pinay na nabibiktima ng mga foreigner. Dati po ang dumadali ho sa kanila ng bibiktima po mga galing sa Africa. Aba ngayon hindi po, mga Caucasians na daw ho yung mga involved ho sa sindikato. Paiibigin nila yung kanilang makikilala sa dating hub. Ayan, hihinga ng pera, kunwari magpapadala ng parcel. Yung mga dating modus at dati ang mga binibiktima, mga medyo senior na, napiling may asim pa. Ay ngayon iba na. Meron nga daw mga teenager na, tsaka galing sa mga prominenteng pamilya, naghahanap ng apam. Ayon kay Nepomuceno, nagsisimula ang modus ng mga dayuhan sa pakikipagkilala at pakikipag-usap sa mga Pinay gamit ang social media platforms. Giniit ni Commissioner Nepomuceno, nagpapanggap ang mga ito na manliligaw, magbibigay ng mga regalo para makuha ang loob ng kanilang biktima. Kapag napao na ang kanilang nililigawan, sasabihin niya na magpapadala ng package tulad ng alahas o mamahaling gamit, pero hihirit na ito ng pera sa kanilang biktima bilang bayad umano sa Bureau of Customs. Pero sabi ho ni Commissioner Nepomuceno, nasa mga 100 sumbong na. Anong karami May mahigit 100 na ang naging biktima ng love scam na nagparating sa kanila ng reklamo. Ang isa nga rito nakapagpadala na ng halos 99,000 pesos. Sasabihin ng kanilang boyfriend through the internet, kailangan ng $1,000 kasi humihingi ang customs. Kaya ang dami reklamo sa akin na nakarating. So magpapadala naman itong kawawa. Nauto naman. Siyempre in love na. At napadala na ng unang regalo Akala niya totoo. At siyempre lagi mababa ang tiwala sa customs. So naniniwala, padadala niya naman ng $1,000. Ay kulang pa, another 1,000. Merong biktima, 99,000 pesos ang pinadala doon sa foreign. Ay nako, huwag kayong magpapauto. Lalong-lalo na kung hard-earned money, eto pang iba. Nagpadala pa ng pamasahe papunta sa doon sa boyfriend kuno nila. Pinapunta ng Pilipinas. Ayan, syempre, teenager Dinala ko sa pagdating dito sa may kasabwat din palang sindikato dito sa Pilipinas, may kakonek. Dinala ko saan yung teenager. Doon inabuso. Tapos yung isa nga daw po, ayon ho sa mareklamo, nagkaroon pa ng HIV. Nadali pa. Ayan sige. Maghanap ho kayo ng mga gagawin yung papang-apam. Pagka hindi nyo kilalang kilala, wag ho kayo maniniwala. Inuuto lang ho kayo niyan. Ihiling naman ng 8 bilyong pisong pondo ang Department of Education sa Kongreso. Gagamitin ito sa pagkuha ng mas maraming security guard at pagbili ng mga metal detector sa mga pampublikong paaralan. Layunin ng panukalang pondo na mapalakas ang seguridad sa mga estudyante at mga guro. Paliwanag na Education Secretary Sani Angara, sa higit 48,000 na mga pampublikong paaralan sa Pilipinas, nasa 2,000 lamang ang may nakatalagang security guard. Samantala, binigyan din ni Angara ang kahalagahan ng mas malawak na police visibility sa paligid ng mga paaralan dahil naman sa mga dumaraming gang. Ipinahayag din ito na kasabay ng paglulunsad ng National Safe School Summit and Safety Drill o Active Shooters Drill, paiigtingin ang emergency response protocol sa mga paaralan.
Magsasagawa nga ng active shooter drill ang Department of Education sa Manila Science High School. Pinangunahan ito ng Education Secretary na si Sani Angara bilang bahagi ng paglulunsad ng National Safe School Summit and Safety Drill. Kasabi nito, inatasan ni Angara ang lahat ng pampublikong paaralan na bumuo ng kanikilalang Active Threat Response Plan na naaayon sa sitwasyon ng bawat paaralan. Sa naturang drill, nagsagawa ng lockout, lockdown at evacuation simulation ng mga estudyante, mga guro at mga local authorities. Lain ito na mapalakas ang kahandaan sakaling magkaroon ng aktibong banta sa loob ng eskwelahan. Ayon kay Secretary Angara, mahalagang maaga ang paghahanda at mapabilis ang pagtugon dahil ilang minuto lamang ang karaniwang itinatagal ng ganitong mga insidente. Layunin ng DepEd na matiyak na hindi na mauulit pa ang trahedyang naganap sa Tacloban kung saan merong mga estudyanteng namaril at meron hong namatay. Kasama sa programa ang Psychological First Aid Workshop at ang talakayan laban sa cyber threats habang patuloy ang pakikipagtulungan ng DepEd sa PNP, Bureau of Crime Protection at Department of Interior and Local Government. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigit na 1.4 million pesos na laga ng iligal na droga nasamsam naman ng PNP sa Region 1. Nagresulta ito ng pagkakaresto ng 33 drug personalities. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kamasani Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan Kuyang Angel. Umabot sa 25 anti-illegal drug operation na isagawa ng Police Regional Office 1 mula Hulyo 8 hanggang 14 ngayong taon na nagresulta ng pagka-aresto ng 33 drug personalities at pagkakasamsam ng illegal na droga na may kabuang halaga na 1,413,682 pesos at 40 centavos. Nakumpiska ng mga operatiba ang 109.5 grams ng hinihinalang shabu at 5,009.02 grams naman ang pinatuyong dahon ng marijuana sa magkakahiwalay na operasyon sa buong Rehiyong 1. Kabilang sa pinakamalaking accomplishment sa bypass operation ay isinagawa si Alilim Ilocos Sur noong Hulyo 10 kung saan nasa kote ang 2 high-value individuals at nakumpiskang humigit kumulang 5 kilo ng marijuana na may halagang 600,000 pesos. Ayon kay Police Brigadier General Jovencio Badua Jr., Regional Director ng PRO1, ang mga matagumpay na operasyon ay sumasalamin sa patuloy na pagpapatupad ng intelligence-driven operation, mas pinaigting na koordinasyon sa PDEA at pinagsama-samang pagkilos ng iba't ibang unit ng PNP sa ilalim ng Enhanced Alert Framework ng PRO1. Sinabi pa ng General na nananatiling prioridad ng PRO1 ang pagpigil sa paglaganap ng illegal na droga upang maiwasan ang mga krimeng naglalagay sa panganib sa buhay, ari-arian at seguridad ng mga mamamayan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Oy, summer na pala ngayon dyan sa Japan. Kaya sabi ni Kaloy, medyo mainit na. Magandang umaga naman sa mga Pilipino dyan po sa Lloydminster, Saskatchewan, Canada. Naibag nabigan sa mga suki natin dyan sa Baguio City at sa mga taga-Kidapawan, good morning. Sa mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas, yung mga galing ng Hong Kong, galing ng Taipei, Taiwan, galing ng Macau. Kung kayo magpapasalubong, wag ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magsasaka ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na husila ng dekalidad na kakao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Ang mga raw material ay galing po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Pilipinas, ang oras 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Modus ng pagdanakaw sa iba Zambales na bisto, tinutugis pa ang mga suspect. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, ano yung bagong modus na yan? Nabisto ng Iba Municipal Police Station ang isang modus ng pagnanakaw sa isang nakasaradong bahay sa Barangay Lipay, Dingin matapos iulat ng caretaker na nawawala ang 8 aircon, 2 television, 2 water pump, 2 water storage tank, 2 kutsyon at 1 electric stove. Base sa investigasyon, natukoy ang 2 sospek na sina alias Tisoy at alias Abi kasama ang isa pa nilang kasamahan. Na-recover ng pulisya ang ilan sa mga ninakaw na gamit kabilang ang 4 na aircon, 2 television, 2 water pump, 2 water storage tank at 1 electric stove. Patuloy na pinaghahanap ang mga sospek at ang 4 pang nawawalang aircon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang mga kaso laban sa mga sangkot. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para magdatayo na appliance store, ano? Patakinunin nyo, ultimo aircon tinangay. Nananawagan naman si House Speaker Faustino Boji III ng agarang pagpasa ng National Nutrition Program upang mapalawak ang school feeding program at matugunan ng malnutrisyon ng mga batang Pilipino kasabay ng pagdiriwang ng National Nutrition Month ngayong July. Sinabi po ni Speaker D, ang tamang nutrisyon ay isang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng bansa. Kaya dapat na magtulungan ang pamahalaan, ang paaralan at mga komunidad upang matiyak na walang batang Pilipinong maiiwan. Matay sa datos ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o FNRI, tumaas ng 25.3% ang child stunting o mga batang bansot sa Pilipinas noong 2025. Nagpapakita ito ng pangangailangang palakasin talaga ang programa ng pamahalaan sa nutrisyon. Sa kalaw nito, ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3, mga under-nourished na mga mag-aaral mula grade 4 hanggang grade 12, at mga batang may kapansanan, katutubong mag-aaral at iba pang vulnerable sector. Si J.M. de Guzman, pinagtawanan lamang ang chismis na siya ay gumagamit ng illegal drugs. Gumagamit, hindi naman illegal drugs. Gumagamit ng droga para daw maging macho. Para gumanda ang kanyang katungan. Detalye mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Ibang-iba si J.M. de Guzman kung ikukumpara sa dati niyang aurahan. Mas gwapo, mas payat, at mas masigla ang naturang aktor. Well, pinagbubulong-bulungan at pinagchichismisan ng mga marites. Ang bigla daw pagpayat ng naturang aktor ay dahil nagbalik ito sa pagiging addictus, benedictus, as in gumagamit na naman daw ng ipinagbabawal na gamot ang nasabing binata. Ganun? Hinalakakan, natawa, at pinagtawanan lang talaga ni J.M. de Guzman ang chismisan o ang usapin na siya ay muling nagdodroga. Dahil ang totoo, ang pagpayat niya ay kanya itong pinaghirapan. Ang tawag sa ginawa niya ay OMAD o yung tinatawag na 1 day meal a day. Isang beses lang kakain. Kaya naman, napakalaking timbang ang nawala sa kanyang katawan. Almost 16 libras ang nawala. Kaya lumabas ang magandang muka ng nasabing binata. Kaya naman, kapag may nagsasabing nagbalik droga ang aktor dahil bigla ito pumayat, ay nangingiti na lang ang nasabing mahusay na aktor. Napagdaanan niya na ang mga akusasyon sa kanya. Napagdaanan niya na ang hirap ng isang taong sumasampalataya o naniniwala sa droga. Tama na. Tapos na ang kwentong iyon sa buhay ni JM. Clean living na ang aktor at maganda ang kanyang pananaw sa buhay. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Magandang umaga sa mga taga-Aroroy, Masbate. At saka siyempre sa mga suki natin dyan sa Santa Maria, Bulacan. Sa mga taga San Juan, Balagtas, Bulacan.
Ador Plato, good morning. Mayor Sani Mendoza, dyan po sa Talisay, Batangas, magandang umaga. Pinag-aaralan ng Malacanang ang mga posibleng hakbang upang matulungan ang mga sektor na maapektuhan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na walang maiiwang sektor at ibibigay ang kinakailangang tulong sa maayos at balanseng paraan. Pinag-aaralan na rin ang kahilingan ng transport group na Pasang Mazda, ibalik ang karagdagang pisong dagdag pasahe na sinuspende noong Marso. Una rito, sinabi ng Department of Energy na naghahanda na ang ahensya sa posibleng malaking pagtaas na naman ng presyo ng langis sa mga susunod na linggo dahil sa muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, maaaring balik ng ahensya ang pagpapatupad ng isang mandatory price adjustment para sa mga oil company sa halip na kasalukuyang price range na ipinatutupad dito nitong mga nakaraang araw. Sumipa na po ang presyo ng langis sa global market matapos maglunsad ang Estados Unidos ng panibagong pag-atake sa Iran habang nangako naman si US President Donald Trump na muling magpapataw ng blockade sa mga daungan ng Iran. Ang isang magandang development lang kahapon, sabi ni Joy John, hindi na nga po itutuloy yung 20% na ipapataw na taripa ng Amerika sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Good morning, Joy Jun. Anong latest? Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na maaaring malagay sa alanganin ang ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos dahil sa patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senator Amy, sumasalungat ang posisyon ng Pilipinas sa matinding kampanya ng US laban sa ICC na maaaring magdulot ng epekto sa diplomatic relation, bisa at ekonomiya ng bansa. Iginit ng Senadora, dapat ipaliwanag ng Malacanang ang lawak ng pakikipagtulungan nito sa ICC at ang mga hakbang na ginagawa upang maprotektahan ang interes ng Pilipinas. Nauna nang ipinahayag ng palasyo na walang epekto sa Pilipinas ang kampanya ng Amerika laban sa International Criminal Court at naninindigan din ang administrasyon na hindi na muling sasapi pambansa sa Rome Statute. Yun nga lang, hanggang ngayon nagtatago si Senator Bato dahil ayaw naman siyang proteksyonan ng pamahalaan laban sa ICC. Aba, si Bea Alonso at saka si Vincent Co balik trabaho agad matapos na po ang kanilang kasalan. Detalye na balita mula kay Gorgie Runa. Gorgie, good morning! Pagkatapos ng kasal ni Bea Alonso at Vincent Co ay balik na kaagad sila sa trabaho. Nagtaping na kahapon sa drama series ni Bea sa GMA7 na Whispers from Heaven at pinost nga ng direktor nilang si Zig Dulay ang litrato nila ng aktres na may dalang bulaklak. Nasa caption ni Direk Zig, ang sabi nito, nakakahawa ang saya mo. Congrats Bea Alonso. End of quote. Marami talagang masaya para sa kapuso actress at marami rin ang nagulat dahil kahit ang mga taong malapit sa kanilang dalawa ay walang nakaalam na magpapakasal pala sila noong Lunes. Kahapon lang din ipinost ni Bea ang mga litrato sa kanilang kasal na simple lang ang caption itong home. Ipinost din niya ang very intimate na dinner pagkatapos ng wedding ceremony sa tanggapan ni Mayor Nancy Binay sa Makati. So far wala pang balita kung kailan ang honeymoon dahil back to work na nga sila at sabi nga ng iba ay hawak na talaga ni Bea ang beat. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Target naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno gawing moderno ang buong kawanihan sa pamamagitan ng digitalization. Ayon kay Nepomuceno, plano ng BUFC na gawing fully digitalize ang kanilang customs processing system para mapabilis ang pagpuproseso ng mga inaangkat at iniluluwas na kalakal sa bansa. Sa ilalim ng naturang sistema, mababawasan ang direktang pakikipag-ugnayan ng mga kliyente sa BAC personnel dahil sa digital na nga ang buong proseso. Sabi pa ni Nepomuceno, kailangan nila ng 10 hanggang 12 buwan para maisakatuparan ang full automation. Ngunit pansamantalaan niya ay may umiiral ng mga reforma sa BOC gaya ng paggamit ng semi-automated processes para sa mas mabilis at transparent na transaksyon. Give or take mga 10 to 12 months pa kasi may procurement process para ma-install natin lahat yan. We will be using Singapore technology. Alam mo na Singapore, bubble gum lang. Correct. Na So, i-adapt natin yon. Meanwhile, habang hindi pa yon fully
installed, hindi pa natin nape-perfecto yan. Marami naman reforma ng tinatawag na low-hanging fruits, which we are using. Okay. Meron na kami mga semi-automation na nagagawa, kaya nararamdaman natin yung improvements. Kaya lang, sabi ko nga, problema dyan kung pagka nagiging effective kayo, tumataas din yung inyong quota, ang inyong goal. 5 bayan naman sa Maguindanao del Sur sumanib na sa Bangsamoro Federalist Political Party kaugnay ng papalapit na parliamentary election sa BARM. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Formal lang lumipat ang hinihintay ng lahat na sumapi sa Bangsamoro Federalist Party o BFP na sina Maguindanao Lone District Congressman Ismael Toto Mangudadatu habang papalapit ang September 14, 2026 parliamentary election. Ginanap ang mass oath-taking sa bayan ng Buluan kung saan mismo sina BFP Party President, Member of Parliament Dr. of Philosophy Tumanda Antok at BFP Cotabato City Chapter President MP Attorney Nagibs Narimbo ang nanguna sa mass oath-taking kina Congressman Mangudadatu, Pandag former Mayor Kadafetoy Mangudadatu, Buluan Vice Mayor Kuya King Mangudadatu kasama ang Buluan SB members with the former Vice Mayor SB member by Ramla Kadalem at Mangudadatu Town Mayor Fider Owen Mangudadatu, Vice Mayor by Kule Tayuan kasama rin ang kanilang SB members at Paglat Mayor by Raisa Langkuno at kanilang SB members. Kasama rin nanumpa ang mahigit sa 100 individuals na mga barangay chairman at barangay kagawads mula sa mga bayan ng Buluan, Pandag, Paglas, Mangudadatu at Paglat, pawang mga bayan sa Maguindanao del Sur. Sa pahayag mula kay Congressman Mangudadatu, sa tagal niya na umano bilang political leader sa Maguindanao, development at peace and order ang lagi nilang daladalang adhikain para sa pangarap na pagbabago sa undivided Maguindanao pa noon at ngayon sa Maguindanao del Sur na kanyang nasasakupang Lone District. Ito umano ang mga dahilan na naengganyo silang sumanib sa BFP dahil umano sa pagiging development-oriented na mga layunin nito para sa mamamayan at ang aksyon agad sa mga hinaing ng pampublikong problema. Hinahangaan na rin ang UBJP ang regional political party na pinanggalingan nila na may kapareho ring mabuting layunin para sa Bangsamoro. Naroon din sina Member of Parliament Michael Midtimbang, MP Suaib Uranon aka Commander Gordon, LMP MDS President Mayor Nathaniel Midtimbang, MP Attorney Kitem Kadatuan Jr., Attorney Bobby Katambak at iba pang party nominees mula Basilan na dumalo sa nasabing mass oath-taking. Magugunitang naging member na rin ng Bangsamoro Federalist Party ang 5 provincial governors ng BARM, 10 ng majority sa kanilang constituents. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangamang ultabayo, ito po post-biotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At doon ho napatunayan ang potency ng ultabayo. Ang bawat capsule po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na itinatabo yung mga toksina ating katawan habang tayo po ay natutulog. Yung pong PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, yan po yung tinatawag ng mga dalabasan na commander ng ating immune system. Responsable nga po ng pagtataboy ng mga toksina sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo tumutulong po para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilang lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo, ha? Kung meron pa ho kayong mga concerns, may mga katanungan pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Para ho sa mga concerns ho ninyo, ha? Lalong-lalo na sa mga senior citizen. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug at Amesco Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala po, ha?
Ang ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Tulong para sa pinakaapektadong sektor, inaaral ng pamahalaan kasunod ng muling pagsirit ng presyo ng krudo. Detalye na balita mula kay Let Narciso RH sa 14. Let, good morning. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang sitwasyon, epekto at gagawing pagtugon ng pamahalaan sa harap ng nagbabantang muling pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kasama sa inaaral ng DOTR ang panawagan ng Transport Group na ibalik ang pisong pagtaas sa pasahe na unang sinuspinde ng Malacanang. Sabi ni Castro, kailangan kasing balansihin ng gobyerno ang sitwasyon dahil magdo-domino effect ang pagtaas ng pamasahe sa presyo ng iba pang pangunahing produkto. Tiniyak naman ng Palace official na ang naisin ni Pangulong Marcos ay walang sektor na maiiwan sa sandaling magpatupad o magbigay ng tulong ang pamahalaan. Nitong Martes ay muling nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis at inaasahan ring tataas na naman ang halaga ng krudo sa world market. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! 51, makalipas ang alas 4, nagpasok ng not guilty plea si dating Congressman Mike Defensor sa kasong plunder na kinakaharap nito sa Sandigan Bayan 3rd Division. Bukod kay Defensor, naghain din ng not guilty plea ang dalawa pa niyang co-accused na sina Joseph Espiritu at na Aristotle Biray. Natuloy ang pagpasa ng sakdal kina Defensor, makaraan nilang bawin ang hirit na ibasura ang kaso. Inatasan naman ng korte ang depensa at ang prosekusyon, markahan ang kanilang mga ebidensya sa Hulyo 28 hanggang 30, alas 2 ng hapon, at inikayat naman ito na magpasok ng joint stipulation of facts bago ang pre-trial sa August 10. Itinakda naman sa July 22 ang arraignment para sa hiwalay na kaso ni na Defensor, may kaugnayan din sa paglabag ng Presidential Decree number 46. Balik na sa kustodiya ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ang negosyanteng si Joseph C. Ito ay matapos ideklara na siyang medically fit makaraan ng mahigit 1 buwang pananatili sa loob ng ospital. Ang 61 taong gulang na mining executive at chairman ng Global Pero Nickel Holdings Incorporated ay inaasahang ililipat sa detention facility sa loob ng linggong ito. Si C ay naharap sa kasong paggamit umano ng peking dokumentong Pilipino at siya'y pinaniniwala ang Chinese national na ang tunay na pangalan ay Chen Zhongshen. Naaresto ito noong August 21, 2025. Hindi naman isiniwalat ng Bureau of Immigration ang dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Mahina ito. Mahina itong si pangalan nito. Si Joseph C. mahina. Yung isang Chinese fugitive. Nabigyan pa ng nabigyan ho ng anong tawag dito? Refugee status. Fugitive sa China, pinaghahanap sa China sa iba't ibang mga kaso ng kalokohan. Fugitive. Ibig sabihin may kaso na, nademanda na, may sintensya na, nagtatago dito sa Pilipinas. Nabigyan po ng refugee status. Sa magkanong dahilan, hindi natin alam. Yan, Imbisahan na itong imbestigahan ng Senado. Pero kalaunan, biglang natahimik. Magandang umaga kay Senator Risa Ontiveros. Kumusta na ho kayo, Sen? Kumusta ng kaso nitong fugitive na to? Maganda umaga, Pilipinas! Big time businessman na ngayon dito sa Pilipinas Wala sigurong pera. Hindi, nasa mining yung isi. Wala siyang padrino. Inilipat na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payata si Senator Rodante Marcoleta. Kasunod dito ng deklarasyon ng Philippine General Hospital na wala ng pneumonia si Marcoleta at hindi na kailangang manatili pa sa loob ng ospital. Ayon sa Sandigan Bayan, lumabas sa medical evaluation na kontrolado na rin ang kanyang hypertension. Habang pinabulaanan din ng PGH ang naunang findings na meron itong enlarged heart. Samantala, matapos na ilipat ng pitan, tiniyak naman na may sapat na pasilidad. Meron ding mga gamot at agarang pagpapagamot ng senador kung ito'y kinakailangan.
Iniyak ng bagong Health Secretary na si Dr. Jose Britanio Pahulte Jr. na ipagpapatuloy niya ang paghatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Ayon kay Dr. Pahulte, tututukan niya ang pagpapalakas ng public health system sa bansa at pagsuporta sa healthcare workers. Sa kanya-anyang pag-upo bilang bagong kalihim ng Department of Health, mananatiling highest priority ng ahensya ang kalusugan ng sambayanan. Samantala, nagpasalamat din si Dr. Pahulte Puhalte sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos. Ginit ng opisyal, tinatanggap niya ang kanyang bagong responsibilidad ng may buong pagpapakumbaba at malakas na commitment na silbihan ang publiko. Bigyan mo natin ng pagkakataon yung mama na patunayan yung kanyang kakayahan. 4 na minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga, hiniling naman ang House Prosecution Panel sa Impeachment Court na maglabas ng subpoena kaugnay ng mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Iginiit ng House Prosecutor at akbayan Party List Representative na si Shell Jokno, may kapangyarihan ang impeachment court sa ilalim ng konstitusyon na ipaisilalim sa subpoena ang naturang records para masuri. Paliwanag niya, walang batas o alituntunin na maaaring pumigil sa kapangyarihan ng impeachment court na alamin ang katotohanan tungkol sa mga alegasyon ng nakaw na yaman. Inihalimbawa pa ni Jokno ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona nang pinayagan din naman na maisumite bilang ebidensya ang mga bank records nito. Samantala, nakatakdang pagbotohan ng Senado sa Lunes ang kahilingan ng prosekusyon. 11 boto ang kinakailangan mula sa 21 senador upang maaprubahan ang pagpapalabas ng mga naturang record. Magandang umaga, Pilipinas! Desisyon sa kahilingang isubpina ang mga bank at BIR records ni BP Inday Sara, ipinagpaliban ng impeachment court. Detalye ng balita mula kay Raymond Adpaz, Aris 28. Raymond, good morning. Humingi ng mas mahabang panahon ang mga senator judges upang pag-aralan ng kahilingan ng prosecution na isubpina ang mga bank at BIR records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Ayon kay Senator Francis C. Escudero na siyang presiding officer ng impeachment court na pagkasunduan sa kanilang caucus na sa Lunes na ito tatalakayin. Dito mabibigyan ng pagkakataon ng mga senador na magtanong sa prosecution at defense. Kasunod dito ng oral argument na nagpresenta ang prosecution sa pamagitan ni Congressman Shell Jokno at sa depensa sa pamagitan naman ni Attorney Michael Paua ng kanilang paninindigan. Para kay Jokno, hindi confidential ang katotohanan kaya dapat masubpina ang mga bank at BIR records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Sa kabilang panig, iginit ni Paua na protektado ng batas si VP Sara kaya't hindi dapat mabuksan ng kanilang bank at BIR records. Narito ang presiding officer na si Senator Chis Escudero. In caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Pero bago ho ang botohan sa Lunes, magkakaroon pa ng mahabang deliberasyon at syempre pagdepensa din po sa panig ng kampo ni BP Inday Sara. Tutol nga ang defense team ni BP Inday Sara sa hirit ng prosekusyon na isubpina ang bank, tax at anti-money laundering records ng pangalawang Pangulo. Ayon sa defense spokesperson na si Attorney Michael Paua, dapat tanggihan ng impeachment court ang naturang request ng prosecution team dahil may tuturing itong paglabag sa due process at nagsisilbing isang fishing expedition. Iginit ni Paua, inuna ng kabilang panig ang paghahain ng impeachment complaint laban kay BP Inday bago ang mismong paghahanap ng ebidensya na magpapatibay sa kanilang mga aligasyon.
Nagsimula lamang anyang mangalap ng financial records ang prosekusyon nang maiharap na ang mga reklamo at makapagsumite ng tugon si VP Inday Sara noon sa House Committee on Justice. Matatandang hiniling na rin ang House Prosecution Panel na ipasugpinan bank records ni VP Inday Sara at ang asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio bilang bahagi ng kanilang ebidensya para sa Article 2 ng impeachment complaint na nakasentro sa hindi may paliwanag na yaman ni VP Inday. Nakatuon na ngayon ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa konteksto ng mga pahayag at kung may tuturing nga ba itong grave threat. Yan ang pahayag ng isang law professor na si Justine Sokgang, kapanayam ng DCRH at radyo natin kaugnay ng nakalipas na 5 araw na paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ayon sa depensa, maaaring ilabas na sa pull out of context ang sinasabing pagbabanta. Hayaan nila dapat suriin ng Senado ang kabuuan ng video at hindi lamang ang isang bahaging clip na inihain bilang ebidensya. May pag-aaway kayong politika pero ang counter-narrative ng depensa ay, well, kasi pa may banta sa buhay mo eh. Kaya siguro kaya nagbanta rin siya doon sa taong nagbabanta sa kanya. Di ba? Which is yung sa operation. Gantihan lang. Sa panig naman ni dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III, lamang sa ngayon ang House prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa patuloy na paglalahad nito ng mga ebidensya. Ay kay Pimentel, nakatulong sa pagbilis ng paglilitis ang pagbaba ng mga objections ng magkabilang panig kumpara sa mga naunang araw ng pagdinig. Samantala, hindi sinangayunan ni Pimentel ang argumento ng depensa na figure of speech o conditional threat lamang ang naging pahayag ni Duterte. Ginit ni Pimentel ang impeachment ay hindi nakatuon sa pagtukoy ng kriminal na pananagutan kundi sa pagpapasya kung karapat-dapat bang manatili sa tungkulin ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi pa ni Pimentel, bagamat nasa mga senador ang huling pagpapasya, nagawa na sa ngayon ng prosekusyon ang maglatag ng sapat na batayan para naman sa articles of impeachment. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga ay bumati muna tayo ng happy birthday ha. Happy birthday muna kay Mayor Deo Macalma. Ayan ha. Mayor, may pa-breakfast ba tayo ngayon? Nasa third day ho ngayon ng selebrasyon dito po sa DCRH kasi nung kailan ba yun? Martes. Di ba? Martes. Pre-anniversary. Bispiras ng anibersaryo. Kahapon naman, anniversary ho ng DCRH. At pagkatapos ho ng anniversary ng DCRH, birthday naman ni Deo. Ayan ha. Pero kung 87 years old po ang DCRH, si Manong Deo po ay 51. 51. Number ho ng bahay nila. Birthday nyo! Happy birthday, ha? Tsaka ka-birthday niya rin si actually kahapon bukas pala si Secretary Sani Angara. Ayan, Sani, kumusta na ho kayo? Happy birthday, ha? At si ano din, ha? Ngayon ang birthday ng pamangkin ko, si Emerson Encio, si Moseng. Ayan, ha? Happy birthday, Moseng. Ganyan din kay Mayor Deo at kay Secretary Sani Angara. Sige, mamigay tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay West Camian sa Quezon City. Kasama ang Charm Famcom Purple Eternity. Mamimigay dyan ng pera ang grupo ni Sherwin Alparo. At syempre may mga regalo pa. May mga pahabol pang mga anniversary tokens galing po sa DCRH. Kaya sa mga taga Barangay West Camian, Quezon City, lakasan na inyong radyo telebisyon para matsyempohan kayo dyan ni Sherwin Alparo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Sa mga taga Davao, ang ating word of the day ay tatter. Tatter. Sa Tagalog daw po magpagiray-giray. Tatter. Magpagiray-giray. Saan kaya napulot ni Sherwin itong word of the day na ito? Sa Cebuano, pagigig. At sa Ilocano,
ngag-agtayek weno agtay-tayabab. Agtay-tayab. Ayan, ha? Hirap naman itong word of the day ni Sherwin. Paggamit natin to sa sentence mamaya, ha? Ang ating word of the day ay tatter. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, very worshipful Sani Angara, binabati ka ni Garci. Ayan, ha? Binabati din ni Oscar Hidalgo ang kanyang mga anak na sina Kenneth at Dayan. Ngayon din ang kasal. Ayun, dami nagbe-birthday ngayon, ha? Maganda umaga din sa mga taga Kinapawan City at mga taga Tagum City. Oras sa buong Kapuluan, 5 minuto na makalipas ang 5:00 ng umaga.